Malapit na ho magpasko. 10 minutes after 10 o'clock sa programang Dr. Love Radio Show. Tayo po ay nasa pangalawa tuling bahagi na ng ating programa. Batiin ko lang si Mama Emma na ngayon po ay nakikinig sa atin ngayon. Kasama niya ang kanyang paboritong anak si Hoho, si Giorgio Esteban Serafica. Magandang gabi and happy listening. Abangan mo, Mama Emma, ha? Ang mga music natin, Unaffair to Remember ni Johnny Mathis, No Other Love, Joe Stafford, My Promise by Patty Page, Fascination, Nat King Cole. Nako, ang gaganda ng mga music natin matatampok ngayong gabi. At yan ho, matidinig nyo sa 92.3 Radio 5 True FM o kung meron kayong cable signal ng Signal Cable, Channel 19. Ayan, makikita-kita tayo dyan. Yung mga nanonood sa Facebook page, wala ho tayong music because of some copyright issues na hindi natin pwedeng labagin. In the meantime, para magbigay ng kanyang opinyon at babati sa atin ang isang maganda, mabiyaya, mapagpalang Martes ng gabi, narito buhat po sa San Fernando, La Union. Babati sa atin ng magandang gabi si Sister Lourdes. Sister Lourdes. Isang maganda, mabiyaya at mapagpalang Martes ng gabi sa iyo, brother. Brother talaga. Binati ka ni Lance Abellion kagabi. Ay, naku, tuwang-tuwa naman ako, brother. Talagang very talaga siya, ha? Very talented. Oo. Opo, ang ganda ng kanyang ganda na rin piyesa kagabi. Opo. Maganda na raw audio natin, sabi ni Giorgio Serafica. Opo, Thank you, Giorgio. Salamat. Kaya, salamat. Maraming salamat. Ikaw ba'y mahilig kumanta? Opo. Nasa tono naman. Maganda naman po. Ako mahilig kumanta pero wala sa tono. At yung mga music nyo ngayon, ang gaganda. Oo, abangan mo yan. Oo. Parang gusto kong bumalik sa pagkabata. Ay, pwede kang bumalik. Oo. Anong masasabi mo dito sa ating mga participants sa ating Pest to Pest? Opo. Na 12 oras nagkantahan naman. Pero ako rin po naman kasi nagbe-video okay rin kami, pero may limit naman po. Hindi naman yung katulad yan na basta makakanta lang, sige lang ng sige. Hindi naman nila iniisip yung mga kapitbahay nila kung natutulog na o ano pa. Oo. Hindi, sabi ko nga, miski pakantahin mo sa akin si Johnny Mathis, pakantahin mo sa akin si Nat King Cole, 12 oras, dudugo naman ang tenga ko dyan. Hindi naman ayos yan. Ang kaso nga po, minsan yung mga, lasing na nga po, sintonado ng boses eh. Sige pa rin kanta ng kanta. Kasi lasing na nga. Okay, kausapin mo itong mga participants natin. Unahin mo yung nagkantahan ng 12 oras. Si Aling Maylin po. Sige. Aling Maylin. Hindi naman sana dapat i-consideration mo naman yung kapitbahay mo. Kasi baka naman yan ay puyat o pagod. Kailangan naman magpahinga. Kaya dapat may bukas pa naman. Pwede nang ulitin ulit bukas. Pwedeng kantahin pala yun. May bukas pa. Opo. May bukas at ikaw naman, Aling Melda, ay naku, pagpasensyahan mo na lang yan. Oo. Ganun talaga kasi... paano naman kasing hindi magagalit? Hindi naman siya sinama sa kantahan. Sana nga po Di ba? Sana naman pinakanta nyo na lang sana si Aling Melda. Kung naman po sa kalinisan, ay naku ayos naman po yung kanyang pagiging malinis Tama naman po yan yung maging malinis kasi lalo na ngayon na marami pong mga nagkakalat ng mga virus, maganda po yung kanyang intensyon na maglinis. At saka dapat talaga malinis. Opo. Kung sakali yung mga nagagalit si Aling Maylin na sobra siyang ay dapat gayahin mo na lang, Aling Maylin. Oo.
ang kalinisan hindi lang sa katawan. Opo. Kailangan malinis din ang ating kalooban. Yes po. Diba? Kailangan lahat po malinis. Oo. Malinis ang kapaligiran, malinis ang kalooban. Ay, kaaya-aya po yan sa paningin ng Diyos. Yun. Opo, Okay. opo. Sige, batiin mo na si Lance. Lan, salamat sa pagbati mo kagabi at ang wish ko para sa iyo ay lalo ka pang magtagumpay sa iyong karir na yan. Mm-mm. Opo. Ano bang karir? Opo. Yung kanyang pagiging spoken words artist po. Okay. Lalo pa siyang maging mas humusay po. Oo, mas maging spoken pa siya. Yes po. Oo. At binabati ko rin po ang inyong anak na si Mark Lester. Happy birthday. Oo, ngayon ang birthday niya. Nag-birthday siya ngayon. At saka nga po, belated happy birthday din po kay Jai sa nung Sunday. linggo po. Oo, si Jai. Oo. Ako hindi ko nabati siya kagabi kasi hindi po ako nakatawag. Oo. Belated Okay lang happy yun. birthday, Jai. At naway pagkalooban ka pa ng isang Asawa. magandang, Lalaki. hindi po, magandang oportunidad po sa trabaho. Oo. Opo. Ay, regular na si Jai dito. Opo. Alam mo ba kung magkano ang sweldo ni Jai? Opo. Ang galing-galing niya kasi. Maganda pa boses. 125,000 a month ang sweldo ni Jai. Congratulations naman. Regular na siya. At saka mabait siyang bata, brother. Oo. At saka napakabait niya, no? Opo. Ay, wow. Ay, Kung ako'y mag-aasawa, yan ang gusto kong mapangasawa, napakabait. Lagi nakangiti. Oo. kung meron lang po akong pamangkin, ilalakad ko siya. Oo. Lakad mo kaya kay Lance. Po. Opo. Yun nga po pala, binabati ko rin po si JC Kalasikas po. Oo. Sabi ay magaling pala talaga si JC, si Speaker JC po. Mhm. Opo. Okay. Kapitan pala siya ng barangay, brother. Hindi ko alam. Alam ko teacher siya. Opo. Pero ang galing niya. Isa siyang Kapitan. huwaran ng Oo. kanyang estudyante. Opo, talaga totoo yan. Opo. Okay. At, Yeah. Salamat, Opo. Aling sister. pinabati ko rin po ang Tris Maria, si Ayun. Marie Viviola, Mayra Bulisaili, Elizabeth Villa Gonzalo, Opo, Zenny Dayang opo. Hirang, Chato Sakluti, Alfred Saban. po, ang aking the one and only Alfred Saban po. Yeah! Sige. Thank you. Sister Lourdes ng San Fernando, La Union. Magandang gabi. 18 minutes after 10 o'clock ang ating programang Dr. Love Radio Show. Si Roberto Ignacio ay nag-texto sa atin. Sabi niya, sobrang lungkot ako ngayon, Brother June. Kasi pumanaw na po si Norma Marcos sa edad na 76 anyos noong August 15. Present po ako palagi sa Pasay City via True FM. Si Roberto Ignacio. Oo, nakakalungkot lang talaga. Saan ba siya? Sa Veronica Funeral Homes yata ang kanyang wake. At if I'm not mistaken, sa 22nd yata ang kanyang living. Jason David Villanueva, good evening, Dr. Love. Kayo po pala ang nasa likod ng voice-over ng Angelus. Until now, sa parish namin napapakinggan, watching from Quezon Province. Maraming salamat po. Kita niyo, boses ko nakarating ng Quezon. Maraming salamat. Talagang, tuwa ako ng Sunday, pinapakinggan ko. Sabi, sino ba yung nag-voice over niyang Angelus na yan? Ang pangit ng boses niya. Ang nipis ng boses. Tapos, pinapakinggan ko, pareho kami ng phrasing. Tapos yung pronunciation, sabi ko, ako pala yun eh. And that was recorded about 30 years ago. O nga, 30 years ago. Lilian Paneligan Buen ng Parañaque City, magandang gabi yun sa inyo. Lanza Billion, buwabati na magandang gabi. Marvin Zandro Riabad, good evening. Masarap po talaga ang tinapang Lucena. May pinsan po akong may tinapahan sa Lucena. Sana mapadalhan kita. Attendance check from North Caloocan. Ay naku talaga. Ang sarap po talaga ng Lucena, tinapang Lucena. Babalikan ko sa Pililya. Doon ako nakakita eh.
Eric Divina Reliera, pa-shout out po, Brother John from Nagilian Police, La Union. Uy, Nagilian, sa may papuntang Baguio na ito, di ba? Di ba dito sa Nagilian, dito nagkakaroon ng Rock Falls, ano? Papuntang Baguio, Nagilian Road, oo. Ang mga pulis dyan ay nakikinig sa atin, mga ginagalang nating kapulisan. Diyan po sa La Union, sa Nagilian Police, maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo sa inyong performance, sa inyong trabaho, lalo na po itong mga oras na ito. At be alert always, ha? At pag medyo napapagod na, magpahinga po kayo, ho? Maraming salamat sa inyong lahat dyan, ang mga kaanib ng Nagilian Police. Diyan po sa La Union. Saludo po kami sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ao Villaflor ng San Pedro Laguna, Mercedes Santos, Engineer Mercy Santos ng Pasig City, binabati ho natin ang magandang gabi, at si Herbert Gaor bumabati rin ng magandang gabi. Ganda talaga nung kantang yun, ano? An Affair to Remember. May isang version pa niyan. Steve Lawrence, isang version pa niyan. Sino pa yung isa? Lalaki din eh. Nat King Cole. At saka yung isa pa. Napakagandang awitin. An Affair to Remember. Si Mar Villaruel ay nag-text sa atin. Sabi niya, "Good evening, Dr. Love. Pakibati naman po ang Villaruel family. Every night po nakikinig kami sa inyong programa. Especially Mar and Lenny Villaruel. Also, to my children, Marlon, Michael, and Laarni Villaruel, si Tommy, mga apo. Api nakalagay. Mga apo. Luisa, Migs, Lander, Jody, and Jam. Dami na niyang apo. Thanks, Dr. Love. Can I make a request? A song of Engelbert Humperdinck." Maraming salamat. Hahanap po tayo. Baka meron pa tayong time na makatugtog ng Engelbert Humperdinck. Engelbert Humperdinck. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Magandang gabi and happy listening. And of course, from Plaridel, Bulacan, si Lina Ho. Mga regular pong nakikinig sa programa natin yan, ho. Abangan po natin ang isang liham kasaysayan na ating itatampok ngayong gabi. Ito po ay isang napakagandang kasaysayan buhat kay Dea ng Mandaluyong City. No? Dea ng Mandaluyong City. Magandang gabi po at maraming salamat po sa mga patuloy na nagtitiwala sa programa natin. Si Mama Emma daw nakaabang na sa mga songs na ating papatugtugin ngayong gabi. Nais nating batiin ang magandang gabi at happy listening ang Tres Marias, Marie V. Viola, Elizabeth Ville Gonzalo at si pangalan nito si Myra Bulisay Lina. Hopefully nakabalik na ho from Tagaytay kasi hindi magandang hangin sa Tagaytay ngayon. Good evening sa aking kumaring Zenny Dayang Hirang, ang kaibigan natin Zenny Raimundo ng Sirendra diyan sa Taguig City, Engineer Mercy Santos, Alfred Saban na mga regular na mga nakikinig po sa atin, at yung dalawang hopefully makasama po nating pilgrim sa ating European pilgrimage this coming October 5, Miss Belen Carpenter and Mr. Jimmy Bernardo. Maraming salamat po sa inyo, Miss Belen Carpenter and Mr. Jimmy Bernardo. 27 minutes after 10, pagbabalik natin ang liham kasaysayan ni Dea ng Zamboanga City. Oras ganap ng alas 10:32 ng gabi. Tutunghayin natin ngayon ang ating tampok na liham kasaysayan, at kung sakali pong meron kayong komentaryo or meron kayong kasaysayan na gusto po ninyong ibahagi sa ating programa, isang kasaysayan ng pag-ibig,
kasaysayan ng tagumpay, or suliranin na inyong pinagdadaanan ngayon, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating Dr. Love Facebook Messenger, or pwede po kayo mag-comment sa ating live stream, o dili kaya pwede po kayong tumawag sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674 para sa live counseling. Narito ang Liham Kasaysayan, tampok sa ating programa ngayong gabi, ika-20 ng Agosto, araw, gabi ng Martes. Dear Dr. Love, isa pong masaya at masiglang gabi ang gusto kong iparating sa inyo at sa lahat po ng bumubuo ng inyong radio show. Just call me Dea. Ako po ay 28 years old, tubong Zamboanga City, pero kasalukuyang nakatira sa Mandaluyong City. Dahil dito po ako nagtatrabaho sa Metro Manila. Una po akong nag-boyfriend right after graduation dahil ito rin ang agreement namin ng parents ko. Mag-graduate muna bago makipag-boyfriend. Tinupad ko naman po ito, but sad to say, our relationship only lasted for more than 3 years. Siguro dahil na rin sa differences namin, kaya madalas hindi kami magkasundo. It took me 3 years bago makipagrelasyon ulit, at in-enjoy ko kasi ang pagiging single, and I wanted to make sure na kapag makikipagjowa ako, siya na talaga for life. Then I met Ben, na isa sa mga katrabaho ko. Mabait po si Ben, tahimik sa harap ng maraming tao, pero kwela at madaldal kapag kaming dalawa na lamang ang magkasama. Niligawan po ako ni Ben, and after a few months, sinagot ko na siya. Nasa kanya na rin po kasi ang hinahanap ko sa isang lalaki at lifetime partner. Ipinakilala ko rin siya sa parents ko nang binisita nila ako sa Manila. Same thing with him. Ipinakilala niya po ako sa kanyang family diyan sa Marikina. Nakaschedule na nga po kaming pumasyal sa province nila sa Cagayan, pero hindi lamang natuloy due to some emergency. I-reschedule na lamang po namin. Pero nakaschedule na rin po ang trip namin sa Zamboanga para makilala niya ang family and relatives ko doon, and we both look forward to this. Dr. Love, si Ben po talaga ang itinitibok ng puso ko at siya ang gusto kong makasama habang buhay. Pero minsan may negative thoughts na dumarating. Paano kung hindi ito mag-work out? Paano kung hindi pala kami meant for each other? Dr. Love, gusto ko pong malaman, how do you keep a young relationship strong and grow and mature? Ano po ang ilan sa basic things na dapat isaalang-alang to keep a relationship work despite the struggles and challenges? Alam ko pong pinagdaanan niyo na rin po ang ganitong stage sa buhay niyo, kaya alam ko rin pong may wisdom akong mapupulot mula sa life experiences ninyo. Salamat po, Dr. Love. Ingat po lagi, and I wish you good health. All the best, Dea ng Zamboanga City. Maraming salamat, Dea. I wish, alam ko ang formula. There is no such formula para sa isang perfectong relasyon ng mag-asawa. No such thing. In fact, there is no perfect relationship. No perfect wife, no perfect mother, no perfect father, no perfect husband. Pero bakit nagtatagal? Kasi una sa lahat, Dea, alamin mo na ikaw ay a different, separate entity
ang iyong boyfriend ay isang separate entity. Magkaibang tao kayo. Iba ang inyong mga magulang, iba ang upbringing, iba ang mga prinsipyo ng mga magulang, iba ang mga values formation ng bawat magulang. So, hindi pwedeng magkapareho palagi. And I tell you, kung pareho kayo palagi, pareho kayo ng isipan palagi, pareho ng mga gusto ninyo, kulay, klase ng furniture, ulam, life is going to be boring. It's going to be boring. Now, you ask me, dahil 55 years na kaming mag-asawa. At doon sa 55 taon na yun, hindi ko na mabilang kung kailan kami nagkasamaan ng loob, nag-away, nagtaasan ng boses. Hanggang ngayon, maputi ng buhok namin, may mga apo na kami. Hindi pa rin kami magkasundo minsan. Bakit? Kasi magkaibang tao kami eh. At yun ang nagpapaganda ng relasyon ng mag-asawa. Yung magkaibang tao kayo, pero pinipilit ninyong magkasundo or to meet halfway. Yun ang maganda. Hindi ho kayo pwedeng maging magkapareho kasi pag naging magkapareho kayo, wala nang kwenta ang relasyon nyo. It's going to be boring. Now, bakit kasi, tingnan ninyo ho, yung mga matatalinong tao, mga matataas ang aral, na mga nasa posisyon ngayon sa gobyerno natin, na mga gumagawa ng batas, merong mga tao na nagsusulong para mapalaya sila doon sa kanilang relasyon. Gusto nila ay magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas nang sa gayon ay mahiwalay sila sa asawa nila at makapag-asawa uli ng iba. Hindi ka naman magdidiborsyo kung wala kang pangarap na mag-asawa uli ng iba eh. Kaya ka makikipag-diborsyo, gusto mo makatikim ng iba. Yon. Masakit pakinggan, di ba? Pero kung gusto mo lang ay humiwalay sa asawa mo, tama na yung legal separation. At meron tayong batas na ganun. Kung sinasaktan ka ng asawa mo, legal separation, sampahan mo ng kaso. Pero bakit gusto ng divorce? Para makapag-asawa uli ng iba, makatikim ng iba. Ayan. And I tell you, ang divorce ay hindi solusyon. Kapag ang dalawang tao ay naghiwalay, may problema yan. At kadalasan ang problema niyan sa lalaki. Bakit? Ang babae, bago mo mapasuko yan sa pag-ibig niya, sa pagmamahal niya sa asawa niya, malaking pagtitiis nang ginawa niyan. Martir ang mga babae sa pagtitiis. So, kung may problema ang lalaki, halimbawa, babaero, hindi kinukonsider yung asawa niya, siya lang palagi ang tama, at merong diborsyo, i-divorce niya yung asawa niya para makakuha siya ng bago, ay di hiwalayan niya yung asawa niya dahil may diborsyo. Ang tanong, yung susunod na pakikipagrelasyon niya, yung mapapangasawa niya, yun ba'y mas magiging maganda ang kanilang relasyon kaysa doon sa una? Hindi po. Ganon din yun. Bakit? Kasi hindi na-address ang problema. Anong problema? Narcissistic yung lalaki, babaero yung lalaki, laging siya ang tama, hindi na bago, hindi na-address. So yun pa rin ang gagawin niya sa pangalawang asawa niya. Anong mangyayari? Yung pangalawang asawa, susuko pa rin yan. Magdi-divorce na naman sila. So it becomes a cycle. The problem is, the problem needs to be solved. Kung ano ang problema, yun ang dapat bigyan ng solusyon. Kaya nga, sa mga mag-asawa, bago ho tayo magpakasal, pag-aralan natin, ito bang pakakasalan kong to, nakahanda akong magtiis at magpakamartir alang-alang sa pag-ibig ko sa kanya. Now,
Hindi naman kinakailangang magtiis ang bawat isa kung nandyan ang pag-ibig. Dahil ang mag-asawa po, they complement each other. Ang babae, kayong mga babae, nagbibigay sa amin ng lakas at ligaya. Kayong mga babae ang nagbibigay sa amin ng katuparan ng mga pangarap namin. Kami ay nagtatrabaho sapagkat gusto naming ibigay sa inyo ang buhay na maginhawa. At kami naman, gumaganap sa tungkulin namin para sa inyo na mabigyan kayo ng proteksyon, mahalin at paglingkuran ng mga babae. So we complement each other. And that's the purpose of marriage. No such formula para magtagumpay ang inyong relasyon. Ang nalalaman ko lamang ay ito. Sa mag-asawa, kailangan, out of love, ay matuto tayong magpatawad sa mga shortcomings ng ating karelasyon. Dahil ang babae din ay may shortcomings. Kami mga lalaki, meron din kaming shortcomings. Now, mahalaga na tayo ay magpatawad sa mga pagkukulang na nagawa sa atin. At yung nagkasala naman, kailangang kilalanin niya ang kanyang pagkukulang para hindi na muling gawin yon. See? Kung walang pagpapatawad kay Mrs. Banaag, wala hong Dr. Love, the programa. See? At kapag tayo'y nagpatawad, lilimutin natin ang lahat ng kasalanang nagawa sa atin at hindi na natin uukil-kilin yan every time na nagiinit ang ulo natin. That is the concept of a good relationship. Marunong magpatawad, marunong magpakumbaba ang nakagawa ng kasalanan. So, paano ito? Sa iyong boyfriend ngayon, huwag ka nang mag-isip ng mga bagay na hindi ninyo ipagkakasundo o ikatatakot mo. Paano kung hindi ito mag-workout? Hindi mag-workout daya yan kung kayong dalawa ay hindi magsasakripisyo o magtutulong upang mag-workout ang inyong relasyon. Paano kung hindi pala kami meant for each other? There is no such thing as meant for each other. Pinagtatrabahuhan yan. Ang mahalaga, bago kayo magpakasal, siguruhin nyo na mahal nyo ang isa't isa. At alam nyo ang commitment ng mga mag-asawa. It is a perpetual commitment. Dapat alam nyo yan. Hindi lang kayo naglalaro, hindi lang kayo humarap sa pare para sabihin, yes, I do. Tandaan nyo, ang pare ay hindi po ang pare ang nagkakasal sa inyo. Ang pare ay witness lamang. He administers the sacrament. Ang nagkakasal sa inyo ay ang Diyos. Kaya pag sumumpa kayo sa Diyos na mamahalin niyo ang isa't isa, ang kausap niyo ang Diyos. At yun ay dapat nating pahalagahan. Nagtatagumpay ang mag-asawa sa gitna ng mga struggles, sa gitna ng mga problema, sa lahat ng dadaanan natin. Kung kayong dalawa ay magsisikap kayo na ipagtagumpay ang inyong relasyon. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. Pamagitan po ng awiting yan, pansamantala tayo ay magpapaalam. Maraming salamat po sa inyo at sana'y naging kapakipakinabang ang isang oras at kalahati ng ating pagsasama. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Ms. Cherry Baile, ang ating producer si Jake Bacud, Director Sheikh Mamaril, ang ating technician si Rom Ortigas kasama si Floren Canceran, ang ORAD operator natin Mike Santillan at ang ating PA at Avid operator Ed Acerrada.
Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP, muling magbabalik bukas. Maraming salamat. Shalom Aleichem.